Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Umarangkada ngayong Huwebes ang tigil pasada ng ilang transport groups bilang protesta sa sunod-sunod na mega oil price hike. May libreng sakay ang gobyerno sa ilang lugar para sa mga apektadong pasahero. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph! Rafi Connie, tuloy-tuloy nga itong ginagawang una sa 2 araw na transport strike, tigil pasada ng ilang mga transport group katulad na lamang ng grupong Manibela dahil sa walang habas at walang patid na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nakakaapekto na sa kanilang kita. Dito sa Minagtahan sa Maynila ay nangalampag ang grupo ng mga motorista at sa pamahalaan para ibaba ang presyo ng produktong petrolyo. Nanawagan ng grupo sa mga dumaraan dito sa mga motorista na bumusina bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa mga inilalaban nilang mga hinaing. Dito sumasakay yung maraming mga commuter dito sa bahaging ito ng Maynila, kaya nahirapan yung ilan na makahanap ng mga sasakyan dahil hindi bumiyahe yung mga biyaheng nandito sa terminal. Pero nag-deploy ng ilang truck ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa libreng sakay at may ilan na kinuha ito. Sumabay kami sa isang libreng sakay na truck at napansin natin na bagaman may mga stranded na mga pasahero ay hindi naman sila ganoon kadami. Ang mga sumakay na mga pasahero kinailangan maghintay na mapuno muna yung libreng sakay pero hindi naman nila ito inaalintana. Nawagan ang grupong Manibela sa gobyerno, partikular kay Pangulong Bongbong Marcos na agad na suspindihin yung excise tax matapos ng pirmahan kahapon ang batas para sa emergency powers na yan. Hinihiling din ng grupo sa pamahalaan na ipatupad na yung sinuspending piso hanggang 2 piso sana na dagdag na pamasahe sa kanila dahil hindi daw sapat yung 5,500 na ayuda ng DSWD sa kanila. Narito ang pahayag ng Pangulo ng Manibela na si Mar Balbuena at ni Jean Henares, isa doon sa mga naapektuhang commuter. Kahapon narinig natin na itong pagpirma ng excise tax na masuspinde ay malaking bagay, pero ang tanong, kailan ito ipatutupad? Sana maintindihan ng ating Pangulo ang mataas na presyo na hindi regulated ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Sana po pakinggan din sila kasi paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe? Joseph, kumusta yung initial assessment ng Manibela? Naging matagumpay ba itong kanilang tigil pasada? Sa assessment nila ay naging matagumpay naman sila sa pagsasagawa noong kanilang mga kilos protesta ngayong umaga, at kahit naman dun sa reception ng ilang mga motorista ay kapag dumadaan sila dito, kahit yung mga ordinaryong mga nakasakay sa mga kotse, sa mga lalo na dun sa mga motor ay bumubusina sila, pagpapakita na kahit sila ay nararamdaman yung ipinapanawagan nitong Manibela na kahit naman lahat naman tayo ay umaaray na doon sa patuloy pa rin na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. 21 at strike centers yan at marami nga dyan sa Metro Manila, Rafi, tulad ng nasabi ko kanina. Maraming salamat, Joseph Morong. Ngayong may tigil pasada ang ilang transport groups kontra oil price hike, pahirap ang makasakay ang mga commuter sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Pasig, naipon ng mga pasahero sa gilid ng kalsada dahil halos walang masakyan. Ayon sa ilang nakausap ng GMA Integrated News, late na sila sa trabaho. Meron ding ibang sumabit na sa pintuan ng jeep para makaalis. Naipon din ang mga pasahero sa Dr. Santos Avenue sa Parañaque dahil kakaunti ang mga bumiyaheng jeep. Ang iba napilitang sumakay sa UV Express o kaya mag-book ng motorcycle taxi kahit mas mahal ang pamasahe. Sinuspindi ng Energy Regulatory Commission ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa Pilipinas. Kasunod po yan ang deklarasyon ng Pangulo ng State of National Energy Emergency sa gitna ng epekto ng gulo sa Middle East.
Sa WESM, nagbebenta ng kuryente ang mga power plant at doon din bumibili ng kuryente ang mga power utility companies at electric cooperatives sa buong bansa. Ayon sa ERC, ngayong suspendido ang WESM, tatakbo ang power system ng bansa sa ilalim ng Special Operating Guidelines ng Department of Energy na pinaprioridad ang maayos na paglalabas ng available na renewable energy resources at pagtitipid sa inventaryo ng langis. Ipatutupad naman ng ERC ang isang pricing mechanism kung saan posibleng may itatakdang presyo o may kontroladong presyo sa pagbili ng kuryente mula sa iba't ibang uri ng power plant. Layon po nitong maiwasan ang lubhang pagtaas ng singil sa kuryente at matiyak ang supply nito. Kaninang pasado hating gabi, naging epektibo ang suspensyon at mananatili hanggat maglabas ng bagong desisyon ang ERC. Matapos magdeklara ng State of National Emergency, pinirmahan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa Pangulo ng emergency powers para suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Balita natin ni Ivan Mayrina. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Inaasahan makatutulong ito lalo't 3 linggo nang nakalulula ang takas presyo sa mga produktong petrolyo dahil sa mag-iisang buwan ng sigalo sa Middle East. Tinatayang nasa 5 hanggang 10 piso kada litro ang posibleng mabawas sakaling tanggalin ng excise tax. Nauna na rin nagdeklara ang Pangulo ng State of National Energy Emergency na epektibo ng 1 taon. Sa presidential address, idiniin ng Pangulo na ang problema ay partikular lamang sa presyo at supply sa sektor ng enerhiya at hindi pangkalahatang problema sa bansa. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO in its declaration of a energy emergency provides the executive. Ang nagbabadya raw na malaking problema ay kapag umabot sa kritikal ang supply ng langis. Sa Executive Order 110, tinukoy ang Department of Energy Act of 1992 kung saan maaaring ideklara ng Pangulo na kritikal na o nanganganib ng supply ng enerhiya at maaari ito magpatupad ng Fuel at Energy Allocation Plan. Sa nasabing batas, nakasaad na sa ganitong panahon, maaaring magpatupad ng Fuel and Energy Allocation Plan at iba pang hakbang gaya ng pagrarasyon ng fuel at iba pa. Inilatag sa EO ang tinawag na uplift o ang unified package para sa kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon. Binuo rin ang uplift committee na pangungunahan ng Pangulo. Imomonitor nito ang galaw at pamamahagi ng supply ng petrolyo, pagkain, agri-products at iba pang pangunahing pangailangan. Pati mga serbisyo tulad ng transportasyon, utilities tulad ng kuryente at tubig gripo at serbisyong pangkalusugan. Bubuo rin ang komite ng mga pamatagalang solusyon para bawasan ang konsumo ng petrolyo. Pinapayagan din ng EO na bumili ng langis ang DOE at Philippine National Oil Company. Ang Budget Department ang maghahanap ng mapagkukunan ng pondo kung kailangan at ang pagtitiyak na tama ang paggamit nito. Ayon sa Department of Energy, nasa 45 days na lang ang supply sa diesel at hanggang 60 days sa gasolina. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil. Right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Oo nga't may supply pero kakayanin ba ang presyo? Lalo't ngayon pa lang, hirap na ang maraming Pilipino. Pagtitiyak ng Pangulo, lahat ng mga mungkahi para tugunan ng problema ay maingat at pinag-aaralan. Dahil sa oil deregulation law, hindi kontrolado ng pamahalaan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pwede i-take over ng gobyernong oil companies kapag ideklara ang isang national emergency. Pero nang tanongin ng Pangulo ko isa ito sa mga pinag-aaralan, ang sagot niya, I don't want to get into that discussion.
Tingin naman ng ilang senador tila nahuli ang pagbuo ng crisis committee para sa State of National Energy Emergency. It's a little bit too late kasi isang buwan na. Dapat ito, at nung umpisa pa lang, nagkaroon tayong crisis committee. Nung nagkakaproblema na sa supply ng fuel, dapat may mga concrete plans and concrete actions. Walang national contingency plan after 25 days. Baka nga raw dapat national emergency ay dineklara ayon kay Senador Bam Aquino. Kung energy lang daw kasi, baka anya hindi kasama ang price control sa mga pangunahing pangailangan. Naniniwala rin ang ilang senador na dapat idamay sa mabibigyan ng ayuda ang middle class. Sila talaga yung madalas tinatamaan kung ano yung pwede nating maibigay na mga extended assistance. Tanong ni Senador Amy Marcos, hanggang ayuda na lang ba ang kayang gawin na hindi naman anya pang matagalang solusyon at pinagkakakitaan pa? Ilang senador na nagsulong ng supplemental budget na magagamit sa ayuda. 52 billion pesos ay tinutulak ni Senador Arisa Ontiveros sa kanyang panukala. Pinag-iisipan naman ni Senador Loren Legarda na maghain ng bagong bayanihan law para raw magamit ng gobyerno sa pagtugon sa krisis. Ayon pa kay Senate President Tito Soto, tutugon ang mga mababatas sakali magpatawag ng special session ng Pangulo para magpasa ng batas kaugnay sa krisis sa langis. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Tatlong magkakaanak sa Kawayan, Masbate ang patay dahil umano sa kinaing puffer fish o butete. Ay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5, aksidenteng nalambat ng isang mangingisda sa lugar ang butete. Itatapon daw sana niya ito dahil alam niyang nakakalason. Pero hiningi raw ito ng mga biktima at niluto. Matapos kainin ng mag-asawa at kanilang pamangkin, nagsuka at namanhid daw ang katawan nila hanggang sila'y bawian na nga ng buhay. Ayon sa BFAR Bicol, kabilang ang mga yan sa sintomas ng puffer fish poisoning, dulot po ng taglay nitong tetrodotoxin. May ganyang lason din ang mga goby fish at yung tinatawag na biya o mulog. May iba't ibang uri ng species ng puffer fish o kilala sa local name na butete o tikong. Sa ibang bansa, kinakain po ang ilang uri nito matapos ang metikulosong paglilinis at pagluto ng mga eksperto. Paalala po ng BFAR, walang lunas o antidote sa lasong tetrodotoxin at hindi ito natatanggal kahit pa linisin at lutuin ang isda. Dito po sa Pilipinas, pinagbabawal sa batas ang pagbebenta, pamamahagi at pagkonsumo ng butete. Bumaba mula sa bisikleta ang lalaking yan sa Malolos, Bulacan at sinapak ang isa pang lalaki. Nagkahabulan at nagkasakitan ng dalawang grupo ng mga kabataan. Maya-maya, umatras ang isang grupo at sumandal sa bakod ang isang kasama nila na nasaksak pala sa bandang dibdib. Dead on arrival sa ospital ang 18 anyos na biktima. Naaresto kalaunan ng 3 miyembro ng kabilang grupo, kabilang ang sinasabing nanaksak na 16 anyos. Na-recover ang isang knuckle knife. Dinala siya sa City DSWD kasama ang isa pang sangkot na minor de edad din. Nakakulong naman sa Malolos Police Station ang isa pang sangkot na 23 anyos. Itinanggi niyang sangkot siya sa krimen at sinabing wala naman silang alitan sa kabilang grupo. Sugatan ng isang motorcycle rider sa karambola ng 4 na sasakyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Paliwanag ng jeepney driver na unang nakabangga, hindi niya napansin na nakatigil na ang mga sinusundan niyang sasakyan. Balitang hatid ni James Agustin. Nakahinto ang mga sasakyan sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City habang nakastop ang traffic light. Pasado 10:00 ng gabi nitong Martes. Masdan ang paparating na modern jeep. Bumangga ito sa multipurpose vehicle. Domino effect ang nangyari. Damay rin ang 2 sasakyan kabilang ang isang motorsiklo at isa pang MPV. Nayupi ang bumper at nabasag ang windshield ng modern jeep. May mga pinsala rin sa ibang sasakyan na sangkot sa karambola. Lumalabas po sa investigasyon base po doon sa salaysay po ng driver po ng modern jeep. Nalingat po yung driver at huli niya na napansin po na naka-stop na pala yung mga sasakyan doon sa harapan niya, hindi na po kinaya ng kanyang preno. Nirespondihan ng mga rescuer ang lalaking motorcycle rider na tumilapon dahil sa aksidente. Dinala siya sa ospital. Minor injury lang naman po yung tinamo po ng biktima.
nabugbog yung binte tsaka may mga konting galos po sa mga parting braso po. Hindi na nakuna ng pahayag ang driver ng modern jeep. Ayon sa pulisya, wala siyang kakaharapin na reklamo matapos makipag-areglo sa iba pang driver. Napagkasunduan po nila na yung company po ng modern jeep ay babayaran po yung mga danyos po, yung nasira po doon sa mga sasakyan, pati po yung mga pagpapagamot po doon sa biktima. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagsisimula ng dry season o tag-init dito sa bansa, itinaas naman ngayon ng Pag-asa ang El Nino Watch. Posible raw maranasan ng El Nino bandang buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. 62% ang tsansa niyan ayon sa Pag-asa. 83% naman ang tsansang magtagal ang El Nino hanggang sa katapusan ng taon. Nagreresulta ang El Nino sa madalang na ulan na nauuwi sa dry spell o tagtuyot sa ilang mga lugar. Posible rin itong palalain ang mga bagong pagpaso o bagyo na pagpasok ng habagat season. Ngayong Huwebes, asahan pa rin ng mainit at malinsangang panahon dulot ng easterlies. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ay mababang tsansa ng ulan maliban sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na maaaring magkaroon ng light to moderate rains. Maging alerto sa heavy to intense rains, partikular ang nasa Mindanao. Posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Coron, Palawan, Dumangas, Iloilo at sa Borongan, Eastern Samar ayon sa Pag-asa. 40 degrees Celsius naman sa Sangli Point, Cavite, Iloilo City, Giwan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte at sa Cotabato City. Posible namang umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay. Kwinestyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang jurisdiction ng House Committee on Justice para talakayin ang impeachment complaints laban sa bise. Wala sila sa pagdinig ng komite kahapon kung kailan ipinasupina ang ilang personalidad para magsalita tungkol sa ilang grounds for impeachment laban sa Vice President. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ang upuang inilaan para kay Vice President Sara Duterte, bakante. Pati ang lugar na inilaan para sa kanyang mga abogado. Hindi kasi sila sumipot sa unang pagdinig ng House Committee on Justice upang alamin kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa bise para ituloy sa pagdinig sa Senado. Ipinasabina ng komite ang isa sa mga tatayong legal counsel ng bise na si Attorney Michael Powa. Si Powa, umupong dating Chief of Staff at spokesperson ng bise sa Department of Education at spokesperson sa Office of the Vice President. Nais ng komite na matanong siya tungkol sa paggamit ng confidential funds ng bise na isa sa mga issue sa impeachment complaints. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd's confidential funds. Tinanong namin ng komite kung magkakaroon ng issue sa pagtestigo ni Powa, gayong isa siya sa mga pinili ni Duterte na magtangkol sa kanya sa komite. We will see in the next hearing kung how he will take this particular subpoena, kasi nabanggit naman halimbawa yung pong relevancy nung pong kanya pong pag-i-issue po ng subpoena laban sa kanya. Bukod kay Powa, pinatatawag din ang taga-Commission on Audit para mausisa tungkol sa investigasyon nila sa confidential funds ng bise at pinakukuha sa Philippine Statistics Authority ang Certificate of Birth, Marriage o Death ng mga tao nakatanggap umano ng perang ito. Pinapapunta rin sa pagdinig si Ramil Madriaga, ang nagsabing naging bagman daw siya ni Duterte sa kabila ng pagtutol ng ilang miyembro ng komite. Nakakulong ngayon si Madriaga sa BJMP Taguig at hihingan daw siya ng karagdagang security ng komite. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo, secure mo ang family mo, at iba pa. Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot." Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source.
He is facing kidnapping with murder charges. Tungkol naman sa umano'y unexplained wealth ng bise, pinasabpina mula sa Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte sa halos 18 taon mula nang umupo ito sa Davao City bilang Vice Mayor. Gayon din ang dokumento tungkol sa umano'y 10 negosyo ng bise at kanyang asawa mula sa Securities and Exchange Commission at mga income tax returns, VAT payment at iba pa mula naman sa BIR. Dito po maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Pinadadala rin ng komite sa NBI ang resulta ng investigasyon nito sa banta umano ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Umusad ang hearing kahit wala ang bise at kanyang mga abogado. Nagpadala sila ng sulat para sabihin hindi sila dadalo dahil wala raw jurisdiction ang Kamara. Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang laman ng sulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kinekwestiyon nito ang jurisdiksyon ng komite at ang paggamit nito ng katagang mini-trial. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. This is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. Halos tumagal ng 4 na oras ang pagdinig. Ang ilang kongresista may baon pa sa pagdinig, simbolo raw ng ilang taon ng pag-iwas ng bise sa katotohanan ng hinahanap ng taong bayan. Kasama ang tanong na sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Hindi dumalo sa pagdinig sa Kamara at sa halip humarap sa media ang defense team ng Vice Presidente. Kinwestiyon nila ang jurisdiksyon ng komite na talakayin ang impeachment complaints laban sa Vice. We are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial, whether it is something that they may have or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing. Paglilinaw pa ng mga abogado ni Duterte, hindi nila wini-waive ang karapatan ng Vice President na lumahok sa proceedings at magpresenta ng ebidensya. Pero dapat daw sa tamang forum na may jurisdiction sa trial. We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Duterte na ang pagpapadalo sa kanya sa komite ay para makagawa raw ng narrative ng mini-trial sa hindi niya pagsagot at pagdalo. Anya, ginagamit ang mga pagdinig bilang fishing expedition. Wala rin daw patakaran ng House Committee on Justice na kailangan siyang personal na dumalo sa pagdinig. Naisumite na rin daw niya ang kanyang sagot. Kaya wala raw dapat gawin ng komite kundi ibasura ang mga reklamo laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isa naman sa mga pinasampina para tumestigo sa pagdinig si Attorney Michael Powa. Handa raw si Attorney Powa na humarap sa komite pero kailangan daw niyang pag-aralan ang nasa sampina. I don't see any point in not appearing, so I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung ano yung laman. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na raw aabot ng 1 buwan ang natitirang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Ayon sa Department of Energy, hanggang 23 araw na lang ang supply ng LPG sa bansa as of March 20. Kabilang na raw dyan ang mga nabiling supply na parating pa lang. Sa panayam ng Super Radio DZBB sa Fair LPG na organisasyon ng mga LPG refiller at dealer, sinabi ng presidente nitong si Engineer Felipe Galang, walang problema sa presyuhan ng LPG. 814 pesos per cylinder o 74 pesos per kilo ang isang tangke sa planta.
Nasa 1,050 hanggang 1,150 pesos naman kung retail. Inaasahang tataas ang presyo ng LPG pagpasok ng Abril. Tinitiyak din nilang normal ang operasyon ng mga planta ng LPG sa bansa. Batay sa March 20 inventory at sa daily average utilization ng DOE, nasa 38 hanggang mahigit 70 araw pa ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa tulad ng gasolina at diesel. Ayon sa DOE, 30 araw ang international standards. Nakikipag-ugnayan raw ang pamahalaan sa mga bansa kung saan nag-aangkat ng produktong petrolyo ang Pilipinas. Marketers Association founder Arnel T. Kita sa CCTV ang lalaking yan na nakasandal sa motorsiklong nakaparada sa barangay Bulihan sa Plaridel, Bulacan. Tumayo siya at binuksan ang compartment ng motorsiklo. Ilang sandali lamang ay hinilan niya paatras at tinangay ang motorsiklo. Sa isinagawang backtracking ng pulisya, naaresto ang suspect at lalaking pinagbentahan niya ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, kapitbahay ng may-ari ng motorsiklo ang nahulikam na magnanakaw. Na-recover po ang motorsiklo at ilan pang motorsiklo na hinihinalang nakaw rin. Aminado sa krimen ang mga suspect na mahaharap sa reklamong car napping. Matapos ang halos 6 na taong pagtatago, naaresto na ang isang lalaking akusado sa pagpatay sa kanyang katrabaho sa isang panaderia sa Valenzuela noong 2020. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Kaswalang na naglalakad ang dalawang lalaking ito galing sa panaderyang pinagtatrabahuhan nila sa Lawang Bato, Valenzuela noong November 25, 2020. Pero ayon sa pulisya, tumatakas na pala noon ang dalawa na nasa likod ng pagpatay umano sa nakainuman nilang 20 anyos na katrabaho. Ang biktima, hinataw umano sa ulo ng rolling pin at pinagsasaksak pa. Huli silang nakita na nagtatalo habang nagiinuman sa loob ng bakery at batay sa pag-iimbestiga doon sa lugar, may na-recover na rolling pin na duguan at gayon din yung kutsilyo na ginamit sa pananaksak sa ating biktima. Pinalo po siya ng rolling pin sa ulo batay sa kanyang mga sugat na tinamo. Matapos ang humigit kumulang 6 na taon, naaresto nitong Lunes sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder ang isa sa mga akusado. Nahuli siya sa Barangay Maysan kung saan siya nagtatrabaho bilang construction worker. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng akusado na nasa kustodiya na raw ng BJMP. Ayon sa pulisya, nauna nang naaresto sa Maynila noong 2020 ang kasabwat umano niya sa krimen. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babaeng 25 taong gulang matapos pagsasaksakin ng kanyang pinsan sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, natagpuan na lang nawala ng buhay sa kanilang bahay sa Barangay Agusan ang babae. Nagtamo siya ng hindi bababa sa 20 saksak sa katawan. Naaresto ang suspect matapos ituro ng 7 taong gulang na anak ng biktima. Ayon sa live-in partner ng biktima, nangungutang ang suspect sa kanyang asawa bago ang krimen. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya ukol sa motibo sa krimen. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect na posibleng maharap sa reklamong murder. Thursday latest mga mare at pare, after ng successful stint nila sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0, ready to embrace na ang ex-Kapuso housemates sa new chapter ng kanilang career. Yan ang shinare nila sa kanilang MediaCon kung saan present ang inyong mare. Si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano naghahanda na sa kanyang fan meet bukas. May naka-line up na rin daw na upcoming teleserye at movie si Caprice. May fan meet din si second big placer Heath Hornales sa April 19 kung kailan haharanahin niya ang kanyang supporters. May upcoming guest appearance rin si Heath sa GMA Prime na Never Say Die. Gusto naman ni third big placer Ashley Sarmiento na i-explore ang music na na-discover ng kanyang fans. Si fourth big placer Princess Alia naman gustong balansehin ang acting at singing career. Busy naman si Marco Masa sa promotion ng upcoming Kapuso horror film na Huwag Kang Titingin na showing sa April 15. Gusto rin ni Marco itry ang music. Ine-explore rin ni Clifford ang music at may upcoming guest appearance sa show ni Thea Astley bukas.
Nirelease naman ni Lee Victor ang kanyang new single na inirecord bago siya pumasok ng bahay ni Kuya. Napapanood din siya bilang guest segment host sa unang hirit. Sinagot din ng housemates ang tanong sa kanilang PBB journey, gaya ng pagpapakatotoo nila sa loob ng bahay. Thankful rin sila na marami silang learnings after PBB na magagamit sa kanilang career, pati na sa pagdami ng kanilang supporters. Samantala, update tayo sa suspensyon ng operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM na epektibo ngayong araw. Kausapin natin si Energy Regulatory Commission Chair and CEO Attorney Francis Saturnino Juan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng mga nakikinig. Opo, para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, paano po makatutulong sa consumers yung suspensyon ng operasyon ng WESM? Dito sa ginawa nating suspension, bunsod na rin ng rekomendasyon ng Department of Energy, ang presyo, we will have a handle on the price that can be imposed by our different generation companies. Kasi kung normal na operasyon ng WESM, yung mga presyo na yan ay nakabase dun sa kanilang mga offers. At kung hindi natin sususpindihin, malamang ay magkaroon ng malaking pagtaas singilan sa kuryente dahil baka mayroong iba na manamantala dahil nga pataas ang presyo ng mga panggatong at pataas din ang demand at makapagtatakda sila ng presyo na sobra-sobra. So with the suspension of WESM, mayroon tayong handle doon sa prices that can be imposed. At the same time, mayroon din tayong handle on yung mga planta na madi-dispatch. So with the system operation guidelines na ipinalabas din ng Department of Energy, so madidesisyonan kung ano-ano yung mga dapat na plantang unahin at ito yung karaniwang planta na mas mura. At kung kaya naman ay yung mga planta na yung panggatong ay hindi naman nanganganib na maubusan tayo. So for security of supply na din, kaya nagkaroon ng pagdidesisyon ang ERC na isuspinde na rin ang WESM. Siyempre, mangunguna po rito yung mga renewable energy sources. Gaano ba kalaking porsyento yung ginagamit natin ngayon mula sa mga renewables? Malaking bahagi na rin. In fact, yung mga intermittent sources natin na naka-mass dispatch ay umabot na rin sa mga double digit ang presento sa kabuang generation mix natin. At ang mga ito, kung sila ay available, sila ay talagang automatikong mapatatakbo kasama sila sa dispatch. At ang susunod dito ay yung mga mas mura na patakbuhin, lalo yung mga baseload plants, yung mga coal, ang panggatong, mas mura kasi siya relative dun sa mga ibang uri ng planta tulad ng those na tumatakbo sa oil. At magagarantiya ba nito na magiging sapat po yung stable yung supply ng kuryente sa bansa? Oo, yung atin namang ipagagamit na presyuhan, yung administered prices, sisiguruhin din naman natin na magiging patas ito, na yung ating mga generation companies ay makababawi pa rin, marirecover nila yung kanilang gastos, at nang sa ganun ay patuloy din sila makapag-supply sa ating system. Nabanggit nyo ngayon gastos ng mga generators dito. Magiging, paano po yung pricing mechanism nito? Hindi ba sila malulugi? Yan ang tinitingnan natin, mayroon tayong itatakdang presyo para sa ibang specific na mga teknolohiya tulad ng coal. Pero kung yung presyo na yan ay hindi sasapat, ang sasabihin natin, mayroong mga teknolohiya tulad ng oil, maaari silang humingi ng additional compensation. Nang sa ganon, ay mayroon pa rin silang full recovery ng kanilang gastos. Ano pong aasahan ng consumer sa mga susunod na buwan pagdating po sa presyo ng kuryente? Tag-init pa man din, mataas yung demand. Oo, may inaasahan na rin tayo na magiging epekto ng pagtaas singil sa mga panggatong. Kaya't asahan natin na magkakaroon ng pagtaas sa singil. Ito nga lang, ang ginagawa natin ay magkaroon ng kaunting intervention, nang sa ganon ay magkaroon ng mitigation kung ano man yung magiging pagtaas na yan. Gaano naman po kahalaga na ngayon pa lang magtipid na yung ating mga kababayan? Gaano kalaking porsyento po ba ito kung yung isang household ay magtipid ng kahit kaunti? Overall, anong magiging epekto po nito sa ating supply ng kuryente? Overall, kung marami ang gagawa niyan at mapababa natin yung ating system peak, so mangangahulugan nito na kakaunti ang kakailanganing
i-generate na kuryente doon sa mga panahong ito. So bukod sa nakatitipid tayo dahil nagtipid tayo sa gamit ng kuryente, ay nakatutulong tayo sa pagpapababa ng singilan sa kuryente. Ayun nga, sana nga po na maraming mag-heed dito sa call ng pagtitipid dahil lahat naman ay makikinabang. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Energy Regulatory Commission Chair and CEO Attorney Francis Saturnino Juan. Sinimulan na ang pamimigay ng ayuda sa mga delivery rider. At live po mula sa Quezon City, may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Magandang tanghali, Connie. Sobrang haba pa rin ang pila ngayon dito sa Quezon Memorial Circle para sa nagaganap na payout ng 5,000 piso para sa delivery riders na apektado rin ng sobrang taas na presyo ng produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Connie, ayon sa DSWD, para sa Quezon City pa lang, aabot sa 31,000 delivery riders ang nasa listahan nila na makatatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda. Ipapamahagi raw ito sa 3 batches na inumpisahan nga ngayong araw, bukas at posibleng umabot pa hanggang Lunes. Ang mahabang pila daraan pa rin sa proseso. Pipila silang muli para sa Step 1 para sa verification. Matapos matiyak na naroon nga ang kanilang pangalan sa master list, papupuntahin naman sila sa mga paymasters. Dito muling titignan ang kanilang driver's license at iaabot na ang 5,000 pisong payout. Kasi sa mga nakausap natin, Connie, na riders, iisa lang talaga ang sentimiento. Napakalaking tulong daw nito para sa kanilang pamilya. Pero kung may mga riders na nakatanggap, meron ding mga riders ang wala sa listahan ang nagtungo rito sa pag-asang makakakuha ng ayuda. Sabi ng mga nakausap kong riders na wala sa listahan, hindi raw nila maintindihan, Connie, kung bakit hindi sila kasama ngayong mga lehitimong rider sila. Ang mga wala sa listahan pinag-register gamit ang QR code na nakapaskil at kinukuha ang mga detalye ng booth ng LTFRB na narito naman, Connie. Ang LTFRB ipoproseso ang mga pangalang wala sa listahan at i-check sa mga transport companies ang mga pangalan. Ayon sa DSWD, huwag daw pong mag-alala dahil magkakaroon ng special payout schedule para sa mga hindi kasama sa initial list. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Tinututukan daw ng Office of the Ombudsman ang impeachment proceedings sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Salima? Connie, handa na nga ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o mga SALN ni Vice President Sara Duterte na hinihingi ng House Committee on Justice para nga sa impeachment proceedings laban sa bise. Ayon sa Office of the Ombudsman, kahit wala pang sabina, binuksan na sa publiko ang access sa mga SALN kaya mabilis lang daw silang makakapagbigay ng mga kopya nito. Masusi raw nilang babantayan ang proceedings sa Kamara, lalo't may mga intersections o pagkakatugma ang mga reklamo doon at sa mga inihain dito sa Office of the Ombudsman. Sa ngayon, consolidated na o pinagsama-sama na ang mga reklamo laban sa bise. Kabilang dito ang mga inihain ni dating Senador Sonny Trillanes, civil society groups, committee report ng Kamara at maging ang sulat na nagpakilalang dating security aide at bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga. Nasa fact-finding investigation stage na ito at bineberipika na ang mga nilalaman ng mga reklamo. Magiging maingat raw ang Ombudsman sa pagsusuri sa mga pahayag ni Madriaga. Narito ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya at ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. We understand the political ramifications here, no? If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want to make sure na isa-isa muna. Tungkulin namin na gampanan ito mga hinihingi sa ating tulong na iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin ang proseso ng batas na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang ranking official ng government. Pwede i-demanda. Kung meron demanda, dapat pwedeng kasuhan at pwedeng panagutin kahit nakaupong Vice President. Pero yung pinag-aaralan pa yan. Tinitingnan pa namin yung mga legal provisions na pwedeng maging mahalaga sa pagtingin sa tanong na yan.
Samantala, Connie, sa issue naman ng freeze orders sa mga sangkot sa flood control investigation, nilinaw ng Office of the Ombudsman na may mga asset preservation orders na sa mga ito at hindi totoong magagalaw na mga bank accounts at mga ari-arian ng mga ito. Sa ngayon, may gumugulong na raw na forfeiture cases para sa mga ito. Yan muna ang latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Connie. Maraming salamat sa Lima Refran. Pagkatamis-tamis talaga ng mga eksena tuwing may reunion. Gaya na lamang ng special moment ng isang pamilya sa San Simon, Pampanga. Patunay na kaluguran o mahal na isang bata ang kanyang ama. Ito na, laser focus ang baby na si Ethan dahil paparating na ang isa niyang favorite human. Nakabalik na ang kanyang daddy Rick matapos magtrabaho malapit lamang din naman sa kanilang bahay. Mahigit 8 oras lang silang nagkahiwalay. Nakakakilig pa rin ang pagsalubong na parabang hindi nagkita sa loob ng 8 taon. Simula raw nang matutong maglakad si baby Ethan Clyde, araw-araw na ang pag-aabang sa kanyang dad na isang school admin. Ang video nilang dalawa, mahigit 2 million na ang views. Trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cisa. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Bawat galaw dapat sukat na sukat. Yung mga di kailangan, alisin. Sakto at malinis at tabas, kumbaga. Para ang final product, boom, maganda.